Welcome back sa aking YouTube channel. Para sa mga first time lang po na manood, just click mo na yan, Jervis TV, Manila. Anyway guys, wala nang bayad o libre lang, tulong mo na lang din sa kapwa mo. Alright, thank you very much po. So topic natin ngayon po, today's reflection. Sa tema tayo ngayon ng blessings. So pag sinabi mong blessings, so ano nga ba ang larawan nito? So tayo may mga idea na guys, na pag sinabi mong ang isang tao ay blessed o pinagpala, sigurado ang pumapasok sa isip natin, maraming pera, maraming kotse, maraming house and lot, di ba? Nakakapag-travel sa abroad kahit saan niya gusto. O kaya naman, nabibili niya yung mga mamahaling alahas, relo, at kung ano pa. So, okay naman yan, walang problema. Dahil lalo na kung pinaghirapan mo naman, deserve mo yan. Nagawin ng lahat ng yan. Bumili ka ng gusto mo, mag-travel ka ng mag-travel. So, talagang blessed ka pagka ganun ka. Pero, hindi rin naman yan ultimate bless. Marami rin naman tayong kakilala o napapanood sa TV, di ba, na mga mayayamang tao, pero mga miserable ang buhay, broken family, ang daming problema, di ba? Hindi, walang kalayaan, lalo na mga bilyonaryo, di ba? Hindi yan pwede maglakad, guys, ng mag-isa kung walang bodyguard. Kaya, iyan ang nagiging basihan natin kung bakit ang isang tao ay blessed. Meron naman blessed pero miserable ang buhay. So, ano ang dapat natin gawin? Kaya nga nung sa Old Testament, sabi ng Diyos kay Abraham, Abraham, gagawin kitang dakila, sabi niya. Yung bansa mo, gagawin natin na dakila. Dadalhin kita kung saan yung pangako ko sa'yo, yung promised land. Diba? Kung saan na ikaw ay titingalain ng buong mundo, sabi niya. Kasi yung pangalan niya, yun ang itataas na, kumbaga, para igalang ang lahat ng taong nakakilala sa kanya. So ayon sa Kawikaan, chapter 22, verse 01, mas mabuting piliin ang malinis na pangalan kaysa sa maraming kayamanan. Ang paggalang ng tao sa iyo ay mas mahalaga pa kaysa sa pilak at ginto. Wow, di ba guys? Napakagandang mensahe guys. Napakasimpleng mensahe. Pero kung titignan natin ang ibig sabihin ng Diyos, yung integrity. Kasi importante yung pangalan natin na maging malinis guys, di ba? O mas maganda, di ba? Kagaya na sinabi ko, kung blessed ka na, marami ka ng property, marami kang pera, tapos maganda pa yung pangalan mo, integridad, hindi nadudungisan. So, napakaganda, di ba? Kung pareho yun, ay ma-achieve natin. Dahil wala namang masamang yumaman, pero basta wag lang madungisan ang pangalan. So, marami kasi mga mayayaman, di ba guys? Lalong-lalo na sa, siyempre, nabalitaan nyo naman siguro sa mga politiko, di ba? Meron dyan, di ba? Mga naging bilyonaryo pa dahil sa pera. Pero, dahil hindi galing sa yaman, kahit billion pa yan guys, wala sa peace of mind ngayon, nakakulong siya. 'Di ba? So may mga ganung mga politiko na marami yan na mga taong mayayaman pero walang peace of mind dahil nga yung pangalan nila nadungisan. Kaya ang sabi sa Biblia, mas mabuti pang piliin mo yung malinis na pangalan kaysa sa marami kang kayamanan. 'Di ba? Kaya nga sabi ko mas maganda kung marami ka ng pera, malinis pa ang iyong pangalan. Pinaka the best yun. So, yun ang pagkaingatan natin dahil yung pangalan na binigay sa atin ng ating mga magulang, ito yung tatatak sa tao, di ba? Ito yung tatatak sa tao na kung kung kailan ka nabuhay o habang nabubuhay ka, gumagawa ka ng kabutihan. Tatatak sa puso rin. Hindi lang sa isip, sa puso rin. Kung anong ginawa mo mabuti sa kapwa mo, na tinatanim mo yan, darating panahon na ba, mawala ka sa mundo. Marami ngayon, di ba? Ang tao kapag namatay, lumalabas lahat yung mga ginagawang kabutihan. Pero kung alam nila na masama ka na,
Yung iba matutuwa pa dahil namatay ka na. So, ganun yun dahil alam nila yung pangalan mo, malinis, marangal. So, marami ang tao ang gumagalang sa'yo, nire-respeto. Ayun, pag-ingatan natin kasi kaisa-isa lang yung pangalan natin. Huwag nating dungisin, di ba? Huwag natin dungisin ang ating magandang pangalan. Mas maganda kung makilala tayo sa kabutihan. Huwag sa kasamaan. Yan po ang pagsikapan natin sa ating buhay. Huwag lang basta kayamanan. Kasi yung iba, makuha lang yung kayamanan, di ba? Papatay yan, mag-aagarabyado ng kapwa-tao, aapakan yan. Gagawin ng lahat para lang makuha ang kayamanan. Pero pag tinignan mo sa kabilang banda, sira naman ang pangalan dahil may ginawa namang hindi maganda. Kasi darating yung araw ang pangalan natin na magiging legend. O tatak na lang yan, di ba? Ng mga taong nakakilala sa atin nung tayo nabubuhay pa. Kaya ngayon may chance pa tayo, ngayon buhay pa tayo, sikapin po natin. Kaya nasabi ko sa inyo, hindi man tayo perfecto bilang isang tao, di ba? Hindi ka man perfecto sa buhay mo. O salat ka man sa kayamanan, okay lang. Importante, malinis ka. Pwede ka pa namang yumaman, guys. Di ba? Hindi pa naman ulit lahat. Sabay-sabay tayo magsikap. Kapag-aralin yung mga bata para nung sa ganun darating yung araw, maging magana ang buhay. Hindi mo na kailangan gumawa ng masama para lang ikaw ay umasenso o matawag na bless ka sa material na bagay o kahit sa sa karangalan na dulot ng kabutihang ginawa mo dahil sa paglilingkod sa Diyos at sa kapwa-tao. So, tayo po manalangin. Lord, maraming salamat po sa paalalang ito. Patawarin niyo po kami sa aming mga kasalanan. At salamat po sa Bible verse na to na importante yung malinis ang pangalan at integrity imbes na sa kayamanan kami tumingin. So bless na bless kami Lord dahil kahit simpleng tao, payak na tao lang, importante malinis ang pangalan, walang dungis, hindi man perfecto Lord. Alam naman natin yung lahat na lahat kami may kasalanan, may nagawang hindi maganda. At sa kapatid natin nanonood sa aking vlog na may matinding karamdaman sa financial, sa relasyon. Sabayan mo ako sa napakasimpleng dasal. Kung kayo maniwala at ikaw magtiwala, tsak yun. Bibigay sa iyo ang inyong kahilingan sa tamang panahon. So tayo manalangin. Lord, i-bless niyo po ang kapatid namin ngayon nanonood sa aking vlog na may matinding karamdaman, Lord. Stage 4 cancer na. Bedridden na, Lord. At may taning na sa buhay. Ganon din po kung ano bang klaseng sakit na bumabalot at dumapo sa kanyang katawan, haplosin niyo po, Lord. Nang inyong mapagpagaling na kamay, tanggalin niyo po ang kanyang sakit para sa kanyang pamilya. Ganon din po sa mga relasyong nagkasira-sira, nagkawatak-watak. Dahil sa hindi pagkakaunawaan, ibalik niyo po magandang samahan at pagbigkis-bigkis niyo po. At sa financial Lord na kailangan namin lahat, i-bless niyo po kami Lord. Lalong-lalo na Lord, mga kapatid namin, walang-wala Lord, ultimong pambili ng bigas, ng ulam, pambawon sa mga bata, pambayad sa tuition fee, pambili ng gamot, pambayad sa upa. I-bless niyo po Lord ang aming hanap buhay para may provide namin ang pangailangan ng bawat pamilya namin. So, lahat ito yung hinihiling namin sa matamis na pangalan natin, Panginoong Yesus. Amen and amen. To God all be the glory. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Diyos at Santo. Thank you very much po.